Uwi tayo sa impeachment, uwi tayo sa aresto para sa ICC, napunta tayo sa kung ano-anong Nobel at sa term extension na nakakasiwa sa karamihan ng Pilipino. Imbes na tutukan yung tunay na problema na nangangailangan ng urgent solution, ika nga. Talagang bakit nauwi tayo sa politika? Samantalang alam natin ang taong bayan ay hirap na hirap. It's a time of great difficulty for most of our citizenry. And yet, wala pa rin tayo nagagawa, wala pang maayos na plano. Yun talaga ang kinainisan ko. Talagang kinagagalit namin. Halimbawa, ang dami ko nang sinabi kasi hindi nag-uumpisa at nagtatapos ang tulong sa taong bayan sa panahon ng krisis sa ayuda at ayuda lamang. 3,000 pesos ay hindi sagot sa problema ng kahirapan, ng gutom, ng kawalan ng trabaho, ng kalusugan. Kaya sana tutukan natin, marami tayong I need solution dyan. Siyempre, ayuda, hindi mapagkakaila na talagang pinakailangan ng targeted social assistance. Sigurado kailangan yon. So, we have to work on that. Isa pa, siyempre, ang kinakailangan natin, konting tulong sa mga wage earners, ika nga, na hindi kaltasan ng kaltasan ang kung ano-anong mga sweldo. Sana bigay naman ng buo yung sweldo ng taong bayan. Dahil ang sweldo ngayon, ang daming kaltas, may pag-ibig, may SSS, may PhilHealth at kung ano-ano. Kung pwede, ibigay naman ng buo for a change. Makatigil naman sila ng buong sweldo. At syempre, alam rin natin, kalalampas lang ng Abril, sana tinaasan yung income tax bracket. Kasi yung 250,000 pesos sa isang taon, manipis na yun. Kinakailangan taas-taasan. Kasi ang sinabi ko nga, 500 sana, pati yung mga bonus, yung mga binibigay, dapat taasan din yung 90,000. Kaso, hindi nga pinapansin. Ganon din ang nangyari. Isipin natin, ilan po na ba tayo? Nag-attack noong February 28 o March, April, nasa Mayo na tayo. Magtatapos na yung Mayo, 3 buwan na. Wala pang aksyon. Minadali kami ng todo-todo sa Senado. Huwag na daw magdeba-debate doon sa excise tax. Hanggang ngayon, hindi pa pinabawasan yung sa excise tax. Ang binawasan lamang, kerosene. Bakit naman kerosene? Ang sadyang kailangan ng tao ay gasolina at diesel. Kerosene lamang ang sinabi, LPG daw, pero kulang-kulang naman. Kaya eto, hindi natin natutumbukan ang tunay na problema. Pati yung VAT, marami kong sinasabi yung VAT kasi nararamdaman yun sa point of sale. Kung stasyon sana, yung petrol station, yan sana. Kasi mahapli, di ba? Masakit talaga yung dating ng ano nga ngayon. Bumaba ng konti, 91 pesos. O 91 pesos, maibsan ng konting VAT at excise tax. Action na naman nila, 10 pesos kada litro ang mamemenos kung talagang tututukan natin. Ganun din, mababawasan ng at least 2 to 3 pesos yung kada kilo ng bigas kapag mabawasan yung cost of gasoline ng crudo. Ang hirap-hirap ng sitwasyon ngayon ng ating magsasaka, kung nagdudusa ang consumer, nagdudusa rin ang mga magsasaka. Ang ating cost of production nasa 46-48 pesos, pinagpipilitan ng ating administrasyon na mabenta sa 50 pesos. Wala pa rin yung transport, wala pa yung distribution cost. Paano naman luging-lugi ang ating mga magsasaka? Matagal na sila naghihirap. At mula sa Jensen hanggang sa Palawan, marami na rin na mangingisda, hindi nagpapalaot. Alam natin yun. So, ito yung mga dapat natin gawin, lalo na sa kalusugan. Alam natin na kinuha yung 62 billion ng PhilHealth, pinilit ng Korte Suprema na ibalik. At hindi naman pwedeng kinukuha yung pang-medisina, pang-doktor, pang-ospital ng may sakit. Napakalupit naman yun. Kaya eto, andito tayo, marami tayong rekomendasyon, pero hanggang ngayon walang kabuuhang plano. Tapos may mga moves ang DBM, pinalipat-lipat yung mga pera, tapos sabi ng DBM, pati yung LGSF ng local government, maiibsan daw yung utang, pero wala silang batas. Kaya ako natatakot, kasi gumagawa sila ng mga pagbabago
na walang karampatang batas. Kailangan may batas. Kung maalala ninyo nung COVID, dalawang bayanihan yun. Bayanihan 1, bayanihan 2. At maliwanag doon kung ano yung plano, anong gagawin. Hindi siya perfect, hindi tayo natuwa sa lahat ng bahagi nun. Gayunpaman, kahit papano may batas, may plano, at talagang natutugan. Ito, parang react-react na lang eh. Kung ano nga isip, pero wala pa naman talagang makabuluhang at kabuuhang plano. So, ito ang tinututukan natin. Sana lumayo tayo sa mga issue ng impeachment, mga issue ng kung ano-anong Noel. Nakakasira talaga ng isip yun eh. Thank you, Senator. May maraming tanong dito at I think 5 ng tanong dito about Noel, yung controversy na sa tingin niyo talaga wala nang chance yan kasi na pinag-usapan ninyo, dininay na mga ibang politiko. Do you think wala na itong plano o may chance pang i-cancel yung election? Anong chance sa tingin niyo? Well, sabi nga nung isa mahiya naman kayo. At pinag-withdraw sa akin yung with video, offensive daw yung video. Hindi ko naman maintindihan, ano bahagi na ng offensive dahil pinag-titag-tilo naman yung mga interview nila, yung mga footage na galing naman sa kanila, na-offend daw sila. Sabi ko, okay lang, i-withdraw ko, basta mangako kayo na walang term extension. Tuloy ang eleksyon ng 2028. Nagtaasa naman ng kamay, kaya sabi ko, i-withdraw na lang kung yun ang problema. Basta mangako kayo. Ngayon, siguro naman, umaalingaw-ngaw yung pangako na yan. Pag hindi pa isinatupad, alam na natin kung sino may sala. Pero napakapangit talaga nung term extension na napaka self-perpetuating, self-preservation ang pakay, at parang takot na magkaroon ng ibang kandidato, ibang pangulo sa 2028. Iniiwasan ng todo. Sabi ko na yan nung pa eh. Kasi kung saan-saan ko yan narinig ko yan nung pa sa Kongreso, sila nauna dyan eh. Kasi nung pinag-uusapan yung impeachment at yung mga boto dyan, marami silang incentive. May incentive na cash, 20 million. May incentive na infrastructure projects, 200. May 250 million pang pangako. Pagkatapos nun, yung ikatlo, huwag daw kayo mag-alala sa eleksyon. Kasi takot na takot yung mga Visayas and Mindanao. Ayan, alam yan ni Attorney Freddy. Ganun din, takot na takot din yung iba na suportado ng iglesia. Sabi nila, huwag kayo mag-alala dyan, walang problema dyan sa iglesia at sa bismin. Kasi, ang tutumpukin, chat siya. Papatan ang konstitusyon ng mga hindi manalo-nalo sa kanilang napaka-ambisyosong mga plano. Thank you.